mga mainit na balita ngayong tanghali. Justice Secretary Vitaliano Aguirre at dalawang dating immigration officials na umano'y tumanggap ng bribe money mula sa gambling tycoon na si Jack Lam humarap sa pagdinig ng Senado. Executive Director ng Anti-Money Laundering Council na si Julia Bacayabad nagbitiw na sa pwesto kasunod ng pahayag ni Pangulong Duterte na umano'y kawalan nila ng kooperasyon sa paglaban sa money laundering. Anti-Illegal Drugs Unit ng Northern Police District, Anti-Criminality Unit na laban sa Police Scalawags. Subukong asset ng National Bureau of Investigation na si Jerry Omlang, itinuro si Police Superintendent Rafael Dumlao na utak sa pagdukot at pagpatay kay G. Ikju. Dumlao, handa mo nang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman sa kaso. Aabot sa 200 empleyado ng Project NOAA nanganganib mawalan ng trabaho sa pagtatapos ng proyekto sa Pebrero. Pagkaantala ng kanilang mga sahod, idinadaing rin. At Miss Universe candidates nagsalo-salo sa isang after-party matapos ang matagumpay na pagdaraos ng prestiyosong beauty pageant. Main host na si Steve Harvey ginawa namang katatawanan ang naging pagkakamali niya noong 2015 Miss Universe. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 biktima sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Dasmariñas City, Cavite. Narito ang report ni Guillermo Dumaran. 3 sugatan sa banggaan ng tricycle at motorsiklo sa kahabaan ng Congressional Avenue, Barangay Salitran 3, Dasmariñas City, Cavite, kaninang alauna ng madaling araw. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na si Christopher Morales na nagtamo ng posibleng bali sa kaliwang braso at sugat sa kanang daliri, at ang driver ng tricycle na si Joel Panyamogan de Holde na nagtamo ng gasgas sa kanang bahagi ng noo at binti, at ang sakay nito na si Sam Jade Gadiane na nagtamo ng gasgas at bugbog sa kanang binti. Matapos lapatan ng first aid ay inihatid na ng UNTV Rescue sina Morales at Gadiane sa De La Salle University Medical Center, habang ang Dasmariñas City Ambulance na ang naghatid kay de Holde sa ospital. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente sa dalawang driver na kapwa aminado na nakainom ng alak. Guillermo Dumaran, UNTV News and Rescue, Cavite. Itinanggi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tumanggap siya ng suhol mula kay online gambling tycoon na si Jack Lam. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nagpapatuloy pa rin dito sa Senado yung sinasagawa nilang pagdinig kaugnay sa kaso ng panunuhol ng Chinese businessman na si Jack Lam sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration at kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre kapalit ng umano'y pagpapalaya sa mahigit 1,000 illegal Chinese workers na nahuli sa isang kasino sa Pampanga noong Nobyembre. At sa mga oras na to, Flor, ay nagpe-present sila ng CCTV footages, mga video na may kaugnayan dito sa umano'y bribery scandal na kinasasangkutan nga ng ilang mga opisyal. So simula ng pagdinig kanina, Flor, nagsalita itong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre at punto per punto niyang itinanggi ang mga aligasyon ni Senator Antonio Trillanes IV kaugnay na umano'y pagtanggap niya ng bribery money mula kay Lam. Ayon sa kalihim ay hindi niya naiwasan na makipag-usap kay Lam at sa tumatayong spokesperson niya na si retired police senior superintendent Wally Sombero Jr. dahil nagkita sila sa isang event ng kanyang dating paaralan. Hindi umano totoo na nakipagpulong siya personal kay Lam para alamin kung magkano ang inaalok nito kapalit ng pagprotekta sa kanyang illegal gambling business. Humingi naman ng tawad ang kalihim kay Senator Francis Pangilinan kanina dahil sa pagsabi niya na nag-alok ito o nagbigay ito ng legislative immunity kay Attorney Michael Robles at Attorney Al Argusino, mga associate o dating associate commissioners ng immigration na umanay tumanggap ng bribery money mula kay Lam. Ayon sa kalihim o paliwanag niya kanina ay hearsay lamang ito, Flor, at binanggit lang ito anya sa kanya at hindi naman niya nakumpirma. Tinanong rin ng mga senador kanina
si Aguirre tungkol sa umano'y pagbibigay ng protective custody ng National Bureau of Investigation. Dito nga sa spokesperson ni LAM na si Sombero, at paliwanag ni Aguirre ay lumapit itong si Sombero sa kanila dahil natatakot umano siya para sa kanyang buhay dahil anya bumuo si PNP Chief Bato de la Rosa ng grupo para arestuhin siya. Kanina, Flor, ay humarap din o nagbigay ng pahayag itong kolumnista naman na si Ramon Tulfo patungkol sa sinulat niya sa isang pahayagan patungkol dito sa insidente, at ito yung naging rason nga, Flor, kung bakit lumaki itong issue at tinikap na ng mga media. Bago sa kanya, nagsalita rin itong si Attorney Michael Robles, isa sa mga Associate Commissioners ng Immigration na sangkot sa issue. At katulad nga nung nauna na niyang statement sa media, itinanggi muli ni Attorney Robles na nagka-interes siya sa perang tinanggap kay Lam at sinabing kinuha lamang ito para maging ebidensya laban sa Chino. Sa ngayong, Floor, ay nagpapatuloy itong pagdinig ng Senado at inaasahan natin hanggang bago mag 3 o'clock ay magpapatuloy ito dahil mamaya may plenary session tayo ng 3:00 at malalaman natin kung mula mismo kay Senator Richard Gordon kung ano yung pagtingin niya, ano yung evaluation nila dito sa gagawing pagdinig ngayong araw. Floor? Joyce Balancio nagulat mula sa Senado. Kinumpirma ni Julia Bacay Abad na nagbitiw na siya sa pwesto bilang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok. Live. Yes, Nel. Lord, dumalo ngayong umaga sa pagdinig ng House Committee on Banking and Finance si Anti-Money Laundering Council Executive Director Julia Bacay Abad. Dito kinumpirma niya na huling araw na niya sa pagtatrabaho at effective na ang kanyang pagbibitiw sa pwesto sa ahensya ngayong araw. Ang ginawang resignation ng AMLAC head ay isa na rin ng pagkukomento ni Pangulong Duterte na hindi manon nakikipagtulungan sa laban ng pamahalaan sa money laundering ang ahensya ay kaya nagkakaroon lamang ng maling impresyon sa nagiging trabaho ng AMLAC. We're saddened by yung mga things that are being said against AMLAC. So, yun lang. Medyo it's quite unfortunate that some people would say things like that against AMLAC. So, probably they just have mixed impression of what AMLAC has been doing. So, Si Bacay Abad ay nagsilbi sa kanya ng halos 10 taon. Sa ilan ng kanyang pamamahala, inimbestigahan ang $8 million Bangladesh heist noong 2016. Floor? Nel Maribuhok, nagulat mula sa House of Representatives. At sa iba pang mga balita, nasa kustudiya na ng National Bureau of Investigation o NBI ang agent na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korea na si Ji-Ik-Ju. At samantala, pinaimbestigahan na rin ang supervising agent ng NBI sa National Capital Region o NCR. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Sa isang press con kagabi, iniharap ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa media si Jerry Umlang, ang asset ng National Bureau of Investigation na umano'y sangkot sa Ji-Ik-Ju kidnap slay case. Ayon sa kalihim ay humingi ng tulong si Umlang noong Biyernes upang mapasailalim siya sa protective custody ng NBI dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Attorney, how about death threats? Meron po bang Meron po. kilala niyo po? Galing po kay Colonel Dumlao. Inamin ni Umlang ang kanyang naging bahagi sa krimen. Kwento nito, 2 linggo umano siyang nagmanman sa biktima bago mangyari ang pagdukot noong Oktubre. Ayon pa kay Umlang, si SPO3 Ricky Santa Isabel ang nag-recruit sa kanya sa trabaho. Idiniin din ito si PNP AIDG Team Leader Superintendent Rafael Dumlao bilang utak ng pagdukot. Yun po, ako po yung alias Jerry na nakita niyo sa yung nag-withdraw po ng ATM. Kasama po ako doon sa sa pagguha sa Pampanga. Si Colonel Dumlao. Nilino naman ni Secretary Aguirre na si Umlang ay isa lamang striker o utusan ng maliliit na transaksyon sa NBI simula pa noong 2007. He is not even appointed or named in any capacity. Hindi po siya even a confidential agent or confidential informant, hindi po siya. Ang pagkaalam po namin, pagtatanong ko po sa kanya ay siya ay isang parang nag-i-standby lamang dito.
Samantala, ipinag-utos naman ni NBI Director Dante Gueran ang investigasyon kay Attorney Darwin Leasing, ang supervising agent ng NBI NCR. Itinatanggi ni Leasing na may kinalaman siya sa krimen at sinabing hindi siya ang amo ni Umlang at lalong hindi siya driver nito. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, handang isiwalat ni Superintendent Rafael Dumlao ang kanyang nalalaman sa pagkamatay ng Koreano si Ji-ik Ju. Si Dumlao ay kasalukuyang nasa or under restrictive custody sa Headquarters Support Service sa Camp Crame. Ay kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, may matataas pa opisyal ng NBI na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean national. He is willing to tell all, to give the whole picture of the story according to his version. Kaya nga, titingnan ng investigador yan kung nagsasabi siya ng totoo. Sinasabi niya lahat. And today, he is expected to be giving his affidavit. Inilala ni De La Rosa ang mga sangkot na pulis na sina Dumlao, SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas at isang alias pulis. Nangako si Pangulong Rodrigo Duterte sa biyudad ng Korean businessman na si Ji-ik Ju na bibigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nakipagkita kahapon sa Pangulo ang may bahay ng Korean national na si Choi Kyung-jin kasama ang South Korean Ambassador to the Philippines sa Malacanang. Ay kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ipinangako rin ng Pangulo kay Mrs. Choi na bibigyan din ang kanilang pamilya ng sapat na seguridad. Samantala, bumalik na sa bansa ang isa pang Korean national na biktima ng robbery extortion upang magsampa ng kaso laban sa 7 pulis sa Angeles City, Pampanga. At mula sa Pampanga, may report si Joshua Antonio live. Go ahead, Joshua. While ay pinahayag ni PNP Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino na dumating na sa bansa ang isa sa mga Koreano na si Lee Ki-hoon na nabiktima ng robbery extortion ng 7 pulis ng Station 5 sa Angeles City, Pampanga noong nakaraang taon. Ayon kay Aquino, dumating kahapon ang Korean national na ngayon ay nasa Korean Embassy. Binanggit din ni Aquino na Korean national na may national name na Tomas ang kasabwat ng 7 pulis nang mangyari ang robbery extortion sa kapwa niyang 2 Koreano. Si Tomas ang nagbigay ng 300,000 pesos sa 7 pulis noong Disyembre sa mismong police station 5 dito sa syudad. Samantala, isang Korean community consultation ang sinasagawa rito sa Campo Libas dito sa syudad ng San Fernando kasama ang mga opisyal ng PNP mula syudad hanggang probinsya. Nagpahayag ang isang presidente ng Korean community na dismayado siya sa nangyayari ngayon sa pagkakadawit ng ilang mga pulis na kung saan ay may mga kapwa Koreano ang nabibiktima. Ipinresenta rin na Aquino na nasa mahigit 10 kaso ng robbery extortion, kidnapping at pagpatay ang naitala sa Region 3 simula pa noong taong 2012. Ang ilan dito ay hindi pa rin nare-resolba ang kaso. Samantala, maglalagay ng Korean desk ang Angeles City sa syudad na mag-aasiste sa mga Korean national. Ilalagay ito sa City Hall ng Angeles City. At yan muna ang update mula dito sa Pampanga, Waila. Maraming salamat sa Joshua Antonio live mula sa Pampanga. Pinalitan na ng Anti-Criminality Unit ng Northern Police District ang lahat ng Anti-Illegal Drugs Unit station ito matapos na buwagin ang mga grupong nag-ooperate kontra illegal drugs. At mula naman sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Magandang tanghali sa iyo, Lea. Magandang tanghali sa Waila. Kung dati ay mga drug pusher at mga drug addict ang hinuhuli ng mga tauhan ng Northern Police District Station at District Anti-Illegal Drugs sa ilalim ng Project Tukhang at Oplan Double Barrel, ngayon ay nakafocus na mga ito sa paglaban sa kriminalidad at PNP o Police Scalawag. Ito'y matapos na i-dissolve ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang lahat ng anti-drug unit ng PNP sa utos naman ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay NPD Director Police Chief Superintendent Roberto Fajardo, pinulong na niya ang lahat ng kanyang Chief of Police na mag-focus sa paghahanap ng mga tiwaling pulis bilang bahagi ng kanilang internal cleansing. Partikular aniya ang mga pulis na protektor ng illegal na droga at mga nai-involve sa hulidap at extortion. Sinabi pa ni Fajardo na tama lang na linisin muna ang kanilang buong hanay bago nila linisin ang mga barangay sa kanilang nasasakupan laban sa illegal drug pusher at
maging sa mga user. Gayunman, tuloy-tuloy din ani ang gagawin nilang monitoring sa mga drug personalities sa kanilang listahan upang agad na mahuli kapag bumalik na sila sa operasyon ng anti-illegal drugs. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, live mula sa Camcra. Sa kaugnay na balita, ipinahayag naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na bubuo ng Counterintelligence Task Force para imbestigahan ang mga pulis kalawag. Nakitong report ni Grace Cassie. Wala nang disiplina. Puro pa kadimunyuhan ang nasa utak. Ilan sa inyo dito ang may utak na Santa Isabel? Alam ko marami pa. Ilan sa inyo dito may utak na Dumlao? Alam ko marami pa. Hindi napigilan ni Philippine National Police Chief Ronald de la Rosa na ilabas ang kanyang sama ng loob sa kahiyang idinulot sa institusyon ng pagkakasangkot ng grupo ni SPO3 Ricky Santa Isabel sa kasong pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Sa kanyang pagharap sa mga pulis, ipinahayag ni Chief PNP de la Rosa ang planong pagbuo ng Counterintelligence Task Force para tutukan ang mga pulis na miyembro ng mga sindikato. Masusing pinipili ni Chief PNP ang mangunguna sa grupong ito upang tiyak na hindi mahaluan ng pulis kalawags. Kaya kayong mga sindikatong pulis, tingnan niyo din ngayon. Lumaban kayo para kayo mamamatay. Papatayin kayo nitong Counterintelligence Task Force. Tinutukoy na rin ngayon ng PNP ang mga pulis na dati nang sangkot sa kaso ngunit nakabalik pa rin sa serbisyo. Do you think itong mga Santa Isabel na ito, itong mga Dumlao na ito, nag-start ng kanilang kalukuhan sa heinous crime kaagad? No! It started from a very simple beginning, a very simple infraction. Pero pinabayaan ng kanilang mga opisyal, lumaki ang ulo, na sila na lang gusto sa pera. Direktibaan niya ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipatapon sa malalayong lugar ang mga pulis na ito. Hold upper na pulis. Ngayon na-reinstate, nakabalik, andyan na. At nagbagong buhay na siya. Hindi na siya nang hold up. Ha? Sana, no? Hindi na nang hold up. Sabi ni Presidente, we need to beef up our presence doon sa Basilan, Hulo, Tawi-Tawi area. Kailangan natin ang trupa doon. Humingi naman ang paumanhin si General de la Rosa sa mga matitinong pulis na nadadamay sa masasamang gawain ng ilan sa kanilang kabaro. Target ni Chief PNP na malinis ang hanay ng pambansang pulisya sa nalalabing 11 buwan niya sa pwesto. From now on, you expect me to be ruthless, to be unforgiving to those scalawags in uniform. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camcrame. Susunod, aabot sa 200 empleyado ng Project NOAA. Posibleng mawalan ng trabaho sa pagtatapos ng proyekto sa susunod na buwan. At panukalang ipagbawal ang pagsagot sa work-related messages pagkatapos ng office hours, isinusulong sa lower house. Sinusulong sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magbabawal sa mga empleyado na sumagot sa work-related messages pagkatapos ng office hours. Narito ang report ni Nel Maribo. Isang bagong polisiya sa pagtatrabaho sa mga kumpanya at opisina sa bansa ang isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa ilalim ng House Bill No. 4721, bibigyan ng karapatan ng mga manggagawa o empleyado na huwag nang sumagot sa mga email, text messages o tawag sa cellphone na may kaugnayan sa kanyang trabaho pagkatapos ng working hours. May pong mga empleyado na nagte-text, no, napakarami mga employers na nagte-text, nag-i-email sa kanilang mga employees kahit na ito po ay outside office hours. Kung tuluyan itong maisa sa batas, hindi maaaring patawan ng anuman disciplinary action o tanggalin sa trabaho ang sinumang empleyado dahil lamang dito. Layo ng naturang panukalang batas na mabawasan ang anumang pressure o stress ng mga manggagawa na dapat sana ay nakakapagpahinga na pagka-uwi sa kanilang mga tahanan. Time with their families. At nakikita naman po natin during the 8 to 5, burnout na po sila.
So kung sila po ay mapipilitan pa magtrabaho after 5 o'clock, ito ay malaking permiso na sa mga employees po natin. Makakatulong rin anya ito sa mga employer upang mas maging produktibo ang kanilang mga tauhan o empleyado at maiwasan ang anumang pagliban sa trabaho o sick leave. Sa kasalukuyan ay nakabinbin pa ang panukalang batas para sa masusing pagtalakay ng House Committee on Labor and Employment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Samantala, balikan po natin ang naantalang ulat ni Brian De Paz live mula sa Quezon City. Brian, go ahead. Hindi pa po yata ready si Brian De Paz. Sinimulan na kahapon ang domestic flights patungong Visayas sa Clark International Airport. Samantala, maglalagay na rin ang domestic flights na patungo naman sa Palawan at Davao sa Clark Airport sa Marso. Narito ang report ni Joshua Antonio. Binuksan na kahapon sa Clark International Airport sa Mabalacat, Pampanga ang pangalawang domestic flight ng Philippine Airlines na may biyaheng Clark Cebu Clark. Isa si Alfonso Bascon na mula sa Pangasinan sa mga pasahero nito. Ayon kay Mang Alfonso, pinili niyang dito sumakay ng eroplano dahil mas madaling puntahan ng mga tulad niyang taga Central Luzon. Hindi na niya kakailangan ng bumiyahe ng mahigit 5 oras patungo Ninoy Aquino International Airport dahil nasa 3 oras lamang ang layo ng Clark International Airport sa kanilang lalawigan. Okay, and this is the closest na papuntang Cebu. Of course, mas maluwag dito kaysa nung dumating kami sa MIA. Congested ang MIA. It's about time na mayroon silang ganitong facility. Bukod sa mga kababayan natin, may ilan din turista na mas piniling dito na rin sumakay ng eroplano sa halip na sa NAIA. I think it's better here. I prefer this place. Naniniwala ang pamunuan ng Clark International Airport Corporation na makatutulong ng malaki sa mga pasahero ang pagkakaroon ng domestic at international flights sa naturang paliparan. Partikular na sa mga manggagaling na Central at Northern Luzon na hindi nakakailangan gumastos ng malaki sa pamasahe o gasolina at makakaiwas pa sa matinding trapiko sa Metro Manila. Kung meron din lang na masasakyan dito sa pupuntahan mo in your destination, why would you go to Manila, di ba? Number one, mahalaga kasi convenience. Two, less traffic, less hassle, less pressure, and more economical. Kasi hindi ka nagagastos ng gasolina papunta doon, kaya mahalaga yan sa pasahero. Ang malaki hong advantage at kagandahan ng paglipad ng Philippine Airlines dito sa Clark, nadadala po namin ng serbisyo at convenience ng paglipad po ng Philippine Airlines, the heart of the Filipino dito sa Clark, sa ating mga kababayan po dito sa Central and Northern Luzon. Unang nagkaroon ng domestic flight sa Clark Airport noong nakarang Disyembre na may biyahe patungong Katiklan. Sa ngayon ay ito na ang pangalawang domestic flight ng Philippine Airlines dito sa Clark International Airport. At sa darating na Miyerkules naman ay naasaang magsisimula na rin ang biyahe mula Clark patungong Davao. Samantala, mag-uumpisa na rin sa buwan ng Marso ang biyahe papuntang Puerto Princesa, Palawan at Buzuanga. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Tiniyak na 5 malalaking transport groups na hindi ito sasama sa isasagawang transport strike sa February 6 upang tutulan ang phase-out sa mga jeepney. Naritong report ni Leslie Longboan. Isang malawakang tigil pasada ang nakatakda sa February 6 upang tutulan ang plano ng pamahalaan hinggil sa pag-phase out at modernisasyon ng mga jeepney sa bansa. Subalit nilinaw ng ilang malalaking transport group kabilang na ang Pasang Mazda, FEJODAP, ACTO, ALTODAP at ELTOP na hindi sila sasama sa nasabing tigil pasada. Ayon sa mga ito, walang batayan ang sinasabi ng grupong Stop and Go hinggil sa umano'y draft order mula sa Department of Transportation kaugnay ng jeepney phase-out. Walang basihan para sila ay magtigil pasada. Yung pinangahawakan nitong si Magno na department order na draft, yan po ay draft noong nakaraang administrasyon pa. Kami po ay naninindigang hindi kami makikiisa sa gagawing tigil pasada ng grupong ito.
Nakasaad umano sa nasabing order na inoobliga ang lahat ng mga jeepney operator na palitan ng mga bagong makina ang kanilang mga jeep na may edad 15 taon pataas. Kung hindi naman mapapalitan ng bago ay kinakailangan na bumili na ng modernong modelo o ang electric jeepneys na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 milyong piso. Una nang inihayag ng grupong Stop and Go na mahigit sa 70,000 mga jeepney driver, operator at libu-libong transport network vehicle services ang inaasahang lalahok sa naturang tigil pasada sa buong Metro Manila at iba pang karating probinsya. Dati na ring sinabi ng grupo na tutol sila sa panukalang ito ng gobyerno na anilay lalong magpapahirap sa mga public transport operator. Pinasalamatan naman ng MMDA ang mga operator at tsuper na hindi makikilahok sa transport strike at sa pakikiisa ng mga ito sa pamahalaan sa kapakanan ng mga mananakay. Ito mga ganitong bagay mas magandang pinag-uusapan. Isa lang naman ating gustong mangyari, masilbihan ating mga sumasakay ng public transport. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Hihingi na ng tulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at ilang volunteer groups para sa pagsasaayos ng trapiko sa Metro Manila. Narito ang report ni Joan Nano. Aminado ang Metropolitan Manila Development Authority na kulang ang kanilang mga tauhan upang mapangasiwaan ang trapiko sa buong Metro Manila. Sa ngayon ay mayroon lamang 2,000 at 300 traffic enforcer ang MMDA na siyang nangunguna sa pagmamando ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Subalit ayon kay MMDA Officer in Charge at General Manager Tomas Orbos, nangangailangan pa ang ahensya ng mahigit sa 3,000 enforcers bilang karagdagang puwersa sa pagsasaayos ng trapiko. Kulang po talaga tayo That's why even yung pag-outsource po, iniisip din namin kasi kulang ho talaga ang ating enforcement. Not to mention, meron talagang mga kailangan turuan pa na maging mas matitino. Kaugnay nito, nakikipag-usap na ang MMDA sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at ilang volunteer groups upang makatulong ang mga ito sa pagpapaluwag sa daloy ng mga sasakyan. Yung pong mga Chinese Filipino volunteers, ang ine-expect po namin, they man number one, their areas, yung nasan yung mga negotiations nila, and also to work with us on Fridays, Saturdays, and Sundays kung saan talaga mahina rin yung aming deployment. Sa kasalukuyan ay sumasailalim na sa traffic management seminar ng MMDA ang ilang volunteer groups, habang nasa 300 miyembro naman ng BFP ang nangakong makikipagtulungan sa MMDA. Kamakailan ay nagsimula na rin sumama sa clearing operation ang ilang personnel ng AFP. December 2016 na mag-umpisa ang recruitment ng MMDA at inaasahan na bago matapos ang first quarter ngayon 2017 ay maide-deploy na ang mga ito sa mga kalsada. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. At kakatulungin na rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga barangay sa Metro Manila sa isasagawang clearing operation sa mga lansangan. At mula sa Makati, nagbabalik si Joan Nano live. Go ahead, Joan. Yes, Wyla, nakikipag-usap na nga ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga barangay official hinggil nga sa mas pinaigting na implementasyon ng clearing operations at anti-illegal parking sa buong Metro Manila. Plano nga ng MMDA na isama na rin ang mga opisyal ng barangay sa tuwing sila ay magsasagawa ng kanilang mga operasyon sa pag-aalis ng mga bagay na nakasasagabal sa mga kalsada upang maibsan nga ang mabigat na problema sa trapiko. Layon rin ito na matutukan ang mga maliliit na kalsada na nasasakupan ng mga barangay na nagsisilbing alternatibong ruta ng mga motorista. Sa ngayon ay nakausap na ng MMDA ang ilang barangay official mula sa lungsod ng Makati at Quezon City kung saan pumayag na rin nga ang mga ito na padalhan ng sulat ang mga malalaking establishmento sa kanilang mga lugar upang maisaayos ng mga ito yung sistema ng pagpaparking ng mga sasakyan sa kanilang mga lugar. Kasama nga rito, Wyla, ang mga restaurant, supermarket at iba pang mga establishmento na kadalasan nakakaambag din sa mabigat na trapiko. Kung hindi susunod ang mga ito sa patakaran, plano nga ng mga opisyal na barangay na suspindihin ang kanilang mga business permit. Subalit sa ngayon nga ay kinakailangan pa nila itong pag-aralan kung papaano nga epektibong maipatutupad sa kanilang mga lugar. Wyla?
Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, live mula sa Makati City. Paano pa rin sa tungkulin ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong hapon ang 66 na bago talaga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Lakay. 66 na bagong talagang generals at flag officers na may ranggong 1 to 4 star generals ang sama-samang manunumpas ang ilang katungkulan sa Rizal Hall, Malacanang mamayang alas 4 ng hapon. Kabilang dito ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Eduardo Anyo. Si Pangulong Rodrigo Duterte na Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang mangunguna sa mass oath-taking ceremony at kasama niya rin sa event si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Matapos ito ay may nakahandang traditional dinner ang AFP Council of Surgeons Major kasama rin si Pangulong Duterte. Bago ang AFP event, haharapin din ni Pangulong Duterte ang Joint Climate Change Commission and Bank at Advisory Board meeting ganap naman na 1:00 ng hapon. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-uulat mula sa Malacanang. Natanggap na ng pamilya ng binitay ng OFW sa Kuwait ang karagdagang ayuda at tulong pinansyal mula sa pamahalaan. At narito ang report ni Dante Amento. Binigyan na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng 220,000 pesos na financial assistance ang pamilya ng binitay na OFW sa Kuwait na si Jakatia Pawa. Bukod pa ito sa 20,000 pesos na unang ipinagkaloob sa pamilya Pawa isang araw matapos bitayin ang OFW sa Kuwait noong Enero 25 dahil sa kasong pagpatay sa anak ng kanyang amo. Si Lieutenant Colonel Gary Pawa ang tumanggap ng ayuda dahil siya na rin ang tumatayong guardian sa dalawang naiwanang anak ng kanyang kapatid. Bukod sa financial aid, ay tatanggap rin ng 38,000 pesos bawat taon ang dalawang anak ni Jakatia at full scholarship grant hanggang sa makatapos sila sa pag-aaral. Yung transportation and school supplies ng mga bata sa high school pa sila until they reach college. Sasagutin rin ng Department of Foreign Affairs at OWA ang gastusin sakaling gustuhin ng pamilya Pawa na dumalaw sa Kuwait para matunghayan ang libing sa labi ni Jakatia. Tinanong ko yung mga bata na gusto nila pumunta. Sabi niya, Uncle, gusto naman pumunta doon, gusto makita yung libing ng nanay na. Magbibigay rin ng financial assistance ang Philippine Recruitment Agency habang ang pabahay para sa mga anak ni Jakatia ay ine-refer na sa National Housing Authority. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. At nga naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Ayun to, Deb! Yes, daghang salamat Lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Nakasinati gihapon og kusog nga pag-uwan ang Cagayan de Oro City. Tungod niini gitambagan ang mga molupyo nga magpabiling alerto sa posibilidad nga pagdako sa baha. Kini ang report ni Weng Fernandez. Gipahimangnuan sa lokal nga panggamhanan sa Cagayan de Oro City ang katawhan tungod sa walay puas nga pag-ulan sa lugar ni aning miaging mga adlaw. Miaging weekend lang nalubog na usab sa baha ang syudad tungod sa ulan nga dala sa trough sa low pressure area. Wala pa man mikunhod pag-ayo ang baha ning buhos na usab ang kusog nga ulan kagahapon. Sumala kay Councilor Robin Daba, chairman ng Social Services Committee, kinahanglang magpadayong nakaalerto ang katawhan, ilabi na ang mga nagapuyo sa low-lying areas, sa posibleng pagtaas sa tubig baha o sa posibilidad nga flash flood o pagdahili sa mga yuta. At saka yung mga kasamaan ho natin sa Cagayan de Oro, dapat hintay ho tayo, alerto ho tayo, maghintay tayo sa signal ng mga leaders natin, ng mga barangay chairman natin. Kung pagsabi na aalis na, kailangan alis na kaagad, hindi na, wag na magtigas ng ulo. Gisiguro usab niini nga andam ang lokal nga panggamhanan sa paghatag og ayuda sa mga maapektuhan sa dautan nga panahon. Nag-prepare na ho tayo ng mga food pack. Right now, we are preparing for untowards incident. Saka yung PAGCOR din pala, meron na ho silang pinadala na 4,000 pack food pack. May coming na naman silang ipadala in anticipation of the coming LPA.
Nakaabang usab ang mga sakop sa City Social Welfare Development ug ang nagkalaing-laing rescue unit aron sa pagtabang sa mga mulupyo sa Cagayan de Oro City nga manginahanglan og hinanaling tabang. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Sugdan karong Domingo ang road clearing operation sa Dakbayan sa Bacolod isip bahin sa pagpangandam alang sa buhatong ASEAN meeting karong Marso. Ani ang report ni Lalaine Moreno. Masako na sa pagpanghanda ang lokal nga pamahalaan sa Bacolod City para sa 3 kadalagko nga meeting nga pagahiwaton sa palaaboton nga bulan sang Marso. Wala labot sa dayunan nga mga hotel sa mga delegado, sugudan man subo nga simana ang road clearing operation sa mga mayor nga dalan pati na sa tanan nga local roads nga posible pag-aagyan sang mga bisita. Kabahin sa mga limpyuhon ang mga nagatindog nga illegal structures kag mga tiyangge nga nagalapaw sa dalan. We're supposed to start the clearing of illegal structures along the national highways and the local streets because this is a requirement of the ASEAN Committee. Ginapadali man sa lokal nga gobyerno ang ongoing construction sa syudad. Ang ginatutukan tagidaan ni ang maagyan sa mga delegado nga magakanto sa Sugarland. Paandam sang lokal nga gobyerno, kakason kag ipasarado nila ang tanan nga establishmento nga hindi magsunod sa layi. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. Kapin sa usa ka libo nga estudyante ang niapil sa gihimong street dancing showdown competition nga bahin sa ika-8 tuig sa Patimyas Ani Festival sa lungsod sa Quezon, Nueva Ecija. Kini ang report ni Danny Munar. Libo-libong Novo Ecijano at mga turista ang nanood sa isinagawang Street Down Showdown Competition na bahagi ng selebrasyon sa ika-8 taong Patimyas Ani Festival ngayong araw. Daang-daang mag-aaral mula sa 16 na barangay sa Quezon, Nueva Ecija ang nagpasiklaban sa pagsayaw na may temang masaganang ani. Itong bayan na ito talagang agrikultura ang hanap buhay ng mga tao. Sakaling maganda magiging promotion sa ating bansa, maaaring dayuhin ito. Suot ng street dancers sa mga costume na may disenyo ng mga ipinagmamalaking produkto ng bayan, kabilang na ang pakwan, mais, talong at tambo. Ito yung isang nagiging tradisyon ng Quezon, Nueva Ecija na pinakikita dito ang mga bagay na inaani natin sa ating lugar. So ito yung isang bagay na bilang pasasalamat. Umaasa ang lokal na pamahalaan na makakatulong ang festival upang mapaangat ang antas ng turismo sa kanilang bayan. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Apat na pamilya sa Navotas City ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog kagabi. 4 na inmates naman ang napigilan ng jail guards sa tangka naman itong pagtakas sa kasagsagan ng sunog. May report si Maki Libradilla. Nasunog ang isang residential area sa tabi ng Navotas City Jail kagabi. Ayon sa Navotas Bureau of Fire Protection, dikit-dikit at gawa lamang sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Malapit lang naman kasi sa station yan. Nung pagtawag nila na mayroon mga may sunog nga raw, lumabas agad ang truck namin. Pagtingin namin positive na. Kaya diretso na agad kami. Sa lakas ng apoy, umabot sa 5th alarm ang sunog. Kanya-kanya namang hakot ng gamit ang mga residente, subalit si Aling Agnes halos manlumo sa sinapit ng kanilang pamilya. Wala ako kahit tulasot namin sa katawan namin. Yun yung bahay ko, ayan sunog na sunog, wala talaga kahit ano. Buti nga yung mga apo ko, tsaka yung mga manugang ko na nakalabas sila. Sa ngayon naman, pansamantala munang manunuluyan sa Navotas National High School ang mga nasunugang residente. Samantala, munti ka namang madamay sa sunog ang Navotas City Jail na katabi lang ng naturang residential area. Kaya naman tinangka ng ilang inmates na tumakas. Ayon sa warden ng City Jail na si Senior Inspector Joey Henesera, 4 na inmates ang sinubukang tumakas subalit napigil nila ang mga ito.
Bunsod nito, maaaring madagdagan ng parusa ng mga naturang preso dahil sa tangkang pagtakas. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Navotas. Susunod, New England Patriots binigyan ng send-off ng football fans para sa Super Bowl 51. Binigyan ng send-off party ng football fans sa labas ng Gillette Stadium malapit sa Boston ng England Patriots. Papunta ang Patriots sa Houston, Texas para sagupayin ng Atlanta Falcons sa Super Bowl 51. Hindi alintana ng mga fans ang napakalamig na temperatura na bumabalot sa labas ng stadium para sa isang pep rally na kinabibilangan ni Patriot quarterback Tom Brady sa stage. Nagpasalamat si Brady sa mga fans dahil hindi nila magagawa na sagupain ng Falcons kung wala ang kanilang suporta. Kasama na ngayon si John Ram sa elite group ng Spanish champions sa PGA Tour. Ito ay matapos na ma-eagle niya ang dalawa sa huling 6 na butas upang magkampiyon sa Farmers Insurance Open sa San Diego. 3 strokes ang abante ng 22 taong gulang na si Ram sa na 7 buwan pa lamang na pumasok sa... Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. U.S. President Donald Trump has signed an executive order that will require that for every new federal regulation proposed, 2 must be revoked. The order says federal agencies will propose rules they want to eliminate, and the White House will review those decisions. The order sets a certain budget for new regulations in 2017, and the administration will set a regulation budget each year. Trump campaigned on a promise to reduce federal regulations that he said burdened American businesses. If you have a regulation you want, number one, we're not going to approve it because it's already been approved probably in 17 different forms. But if we do, the only way you have a chance is we have to knock out 2 regulations for every new regulation. So if there's a new regulation, they have to knock out 2. Meanwhile, police confirmed on Monday that 6 teenagers were found dead on Sunday morning after holding a party in a garden shed in the town of Arnstein in the southern state of Bavaria. The police are assuming their deaths were the result of a tragic accident. Local media spoke of a possible carbon monoxide poisoning, and a spokesman for police confirmed that a wood-burning stove had been in use during the youngsters' party, but that wasn't in any connection still being investigated. The teenagers, 5 young men and a young woman, were between the ages of 18 and 19 and were found by the father of 2 of the dead youngsters after he became concerned that they had not returned home. And tens of thousands of people gathered in the Myanmar city of Yangon on Monday for the funeral of Kong Ni, a Muslim lawyer shot dead the previous day who was involved in efforts to amend a military-drafted constitution. The unidentified lone gunman shot the veteran lawyer Ko Ni in the head and injured 2 others in front of the main terminal of Yangon's International Airport on Sunday evening. Ko Ni, who was a prominent member of Myanmar's Muslim minority, was an expert in constitutional law and a legal advisor for Myanmar's ruling National League for Democracy. Police have detained a 53-year-old man but have not released any details. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo.